At yung magiging topic nga po natin ngayon, as it was mentioned, is all about the four last things, no? Ito po yung tinatawag nating eschatology. So, eschatology is the branch of theology that deals with the teachings of the church when it comes to the final things. Death, judgment, heaven, and hell. So yung word na eschatology, no, it came from the word ta eskata, no, the last things, or eschaton in Greek. No, ito yung final, no, final hour, final days, end days, no, and basta about sa last things. So yan po yung kahulugan ng salitang eschatology, no. And when we talk about eschatology, dito po napapabilang yung mga favorite ninyong usapin when it comes to purgatory, dagat-dagatang apoy, no, kaligtasan, beatific vision, eternal punishment, eternal reward, no? Ano pa ba? Yung mga yun po, yung mga terms na kadalasan natin ginagamit both in apologetics and in catechesis, yun pong mga yun ay makikita natin sa tinatawag na pag-aaral ng mga last things or eschatology. So, una po nating i-discuss dito po sa ating paksa. So, may next slide po ba tayo? Yan is ang death. Yan, kamatayan. No? Kasi, sabi ng ilan, kapag namatay ka na, it will be your end. It will be your last, your annihilation, your destruction. You will be no more. Kapag namatay na yung isang bagay, isang tao, isang hayop, isang halaman, o ano bang nabubuhay, ang tingin ng iba, wala na. Well, of course, para sa mga hindi tao, no, para sa mga animals, para sa mga plants, ganyan, and other living creatures na hindi naman rational soul, talagang yun na yung kanilang demise. Pero for us, na merong kaluluwa, no, we believe in the immortality of the soul, naniniwala tayong mga Kristiyano, and even other religions na ang kamatayan is not the ending, no? It's just the beginning, no? Kung meron nagsasabing life starts at 40, sa atin namang mga Katoliko at mga Kristiyano, we say life starts at death. No? Pero ano nga ba ang death? No? Kasi there are some issues surrounding this topic, death, no? Especially dun sa mga controversial issues like God died, mga ganyan. So, kailangan nating i-define kung ano ba ang kahulugan ng kamatayan in order for us to understand yung mga consequences nito at yung mga usaping nakapalibot po dito. Sabi po ng iba, nung tanungin natin sila, ano ang kamatayan? Ang sasabihin nila sa'yo, kamatayan or death is pagkalagot ng hininga. Tama yon? Tama yon, di ba? Kamatayan is kapag tumigil na yung functioning ng yung physiological elements, no, yung mga bahagi ng katawan mo, yung brain, yung mga organs mo, no, tumigil na yung pagtibok ng puso mo, no. Kaya nga sa Ecclesiastes chapter 9 verse basta sa Ecclesiastes, no, sinasabi sa atin doon na kapag namatay ang isang tao, wala na siyang nalalaman, no. Kapag namatay ang isang tao, wala nang silbi, wala na siyang kamalayan, no? Pero ang tinutukoy doon ay yung physical body. So that's death, di ba? Pero maraming kinds of death na mamaya papasadahan natin. But the death we are talking about in this topic is the death you know, no? Yung alam mong kamatayan. Kapag pupunta na yung katawan mo sa pagkabulok, no? At doon na din hihiwalay yung kaluluwa mo sa iyong katawan. So basically, kapag sinabi nating kamatayan, iyon po yung paghihiwalay ng iyong katawan at kaluluwa o kaya ay espiritu. Kasi sa atin, ang espiritu siya din ating kaluluwa, no? So kapag naghiwalay yung katawan at saka espiritu, yan po ay kamatayan, no? Because spirit means breath, no? Yun po yung nagbibigay buhay sa ating katawan. Nung ginawa po tayo ng Diyos, hiningahan po niya tayo, no, at tayo ay naging living soul, di ba? Pero sabi sa Biblia, kapag tayo ay namamatay,
yung ating espiritu ay umaalis sa ating katawan at bumabalik sa Diyos, no? At makikipag-unite sa Kanya. And do we have a specific verse about our definition of death, no? Kasi more on metaphysical definition. For example, we have Matthew chapter 10 verse 28. Ayan. So basahin natin yung nakasulat dito sa Matthew chapter 10 verse 28. Ito yung time kung saan yung ating Panginoong Jesucristo ay hindi pala, sorry. Sorry, na ano ako dun sa verse. So, nung time na nakabayubay ang ating Panginoong Jesucristo, no, sa krus, no, 'di ba siya ay sumigaw, no? Sabi niya, Ama, no? O kaya Diyos ko, no? At kanyang inihabilin, no, yung kanyang kaluluwa, no? Sa iyong mga kamay, no, aking inihahabilin ang aking kaluluwa. At he gave up the spirit, no? He gave up the spirit at siya ay nalagutan ng hininga. No, ibig sabihin, umalis sa kanya yung kanyang espiritu o kanyang kaluluwa at siya ay nakaranas ng kamatayan. So ganun din po tayong mga tao, kapag po humihiwalay sa ating katawan yung ating espiritu, we experience death. But death is not the end, no? Oh. For example, in Matthew 10:28, when someone kills the body, he cannot kill the soul or the spirit, no? Yung spirito mo, kapag namatay ka, buhay po 'yon. At yung buhay na espiritu na iyon, hindi po yun gumagala ha, hindi po yun nagpapagala-gala, gaya nung mga nakaugalian natin na kapag namatay daw yung isang tao, siya ay gumagala pa dito ng 40 days, ganyan. Kaya bubuksan mo daw yung mga pintuan, mag-aatang-atang sila tuwing pista ng mga patay, kasi nga daw yung kaluluwa, bibisita, ganon. O, saan nyo ng paru-paro? Sino bang nakarinig ng ganon, di ba? So, yung mga pamahiin na yon, bagamat sinasabi nila yung truth na buhay yung kaluluwa, pero it's not like that, no? Kasi once na ang kaluluwa, no, ay umalis sa katawan, siya ay mag-a-undergo na ng tinatawag nating judgment, no? Pero hindi pa yan yung pag-uusapan. Mamaya pa natin pag-uusapan yan. Ngayon, sa kawakasan ng panahon, pag yung Lord Jesus Christ natin ay pupunta na dito to judge the living and the dead, anong mangyayari? We will be resurrected. Anong ibig sabihin ng resurrection? Bubuhayin tayong muli, no? So babangon yung ating mga katawan doon sa mga libingan, o kaya kung saan ka man sinalvage, siyang katinapon sa dagat, o kaya pinakain ka sa hayop, no? Sa isang iglap, bubuuin ng Diyos yung katawan mo, gaya ng mga na-cremate. Pero before, di ba, yung cremation hindi ini-encourage kasi may paniniwala na kapag nasunog daw yung katawan mo, kaya ganun daw yung ginagawa sa mga heretiko noon, hindi daw yun mabubuhay sa araw ng paghuhukom. But that is not true, no? Pagdating ng araw ng paghuhukom, yung katawan mo, mabubuo yan at magsasama silang muli ng iyong kaluluwa o espiritu. Anong magiging resulta? Of course, it's life, no? O, tandaan, separation of body and soul, kapag naghiwalay yung katawan at kaluluwa o kaya espiritu, ano mangyayari? Kamatayan. Pero kapag yung dalawang iyon mag-unite muli, magsamang muli, pagkabuhay. Okay? Doon po yung, baka may magtanong kasi, saan ang biblical basis o kaya logical basis, rational basis, bakit kapag sinasabi ninyong paghukom na magsasama yung katawan at kaluluwa? Simply because it's the reverse of death. No, yung death, naghiwalay katawan at kaluluwa. So pagkabuhay naman is that magsasamang muli ang katawan at kaluluwa. Okay, so next po. Ayan. Soul versus spirit. Ayan, yan ang mahirap pag-usapan. Pero don't worry kasi basic lang ito. Maraming mga naniniwala na ang soul at spirit magkaiba. No, kasi nga sa Biblia, Saint Paul often mention
difference between the body, soul, spirit, parang ganun, di ba? So parang tatlo, no? O kaya minemention ni Saint Paul na there is a division between the soul and the spirit, parang ganun. But for us Catholics, the soul is also our spirit and vice versa, no? Although there is a thin line between them, they still compose the one, let's say, element, no, that compose the human body, no. So yung soul, it's what animates us, no. Kung ano yung nakikita mo, ganyan, kung ano yung nagbibigay sa atin ng isip, no, kung ano nagbibigay sa atin ng damdamin, yun po yung ating kaluluwa. Pero merong bahagi ang kaluluwa na nagkukonekta sa atin sa Diyos. No, kaya tayo ay spiritual, no, being. Kaya yung soul natin is a spiritual soul, not just a vegetative soul or a sensitive soul. No, kapag sinabi nating vegetative soul, yan yung para sa mga halaman, di ba? They have life but they cannot express their pain, no, kapag nakafeel sila ng pain, no, as opposed to the sensitive soul na meron naman yung mga animals gaya ng aso, pusa, ibon na kapag nasaktan sila nagre-react sila, kaya sensitive soul. But for us humans, different, no, kakaiba yung soul natin. It's a spiritual and rational soul. Bakit? Kasi bukod sa nakakaramdam tayo ng emosyon, ng sakit, may buhay tayo, is that tayo din ay spiritual beings. No, meron tayong sense of connection to a higher being, no? To the sacred, to our God, no? So meron tayong yearnings sa kanya. So yung spirit is basically the highest part of the soul, no? The highest faculty of the soul, no? That connects us to God, no? Pero syempre, in the Bible, if you're going to study the verses and the passages of the Bible, the terms soul and spirit are often used interchangeably. Okay? So ginagamit sila mostly sometimes, no, bilang iisang kahulugan. Ayan. So for example, paano natin ilalarawan 'yan? Yang ulo mo, no? Kapag sinabi mong ulo, buong ulo, meron yung mga bahagi nito, yung nakikita mo, yan yung soul. Pero yung nasa loob, yung utak mo, na may kakayahan, yun yung spirit. Parang ganun ko lang ilalarawan. Pero ultimately, yung isang yun, ulo lahat yun. Okay? Parang ganun. So, ultimately, yung soul and spirit, sa ating context, it's a soul or a spirit in a whole. Okay? So, next po. Tripartite versus bipartite. So simple lang po to, no? Kapag sinabi po nating tripartite, ito po yung paniniwala ng mga theologians or ng ibang mga sekta na ang tao ay binubuo ng tatlong sangkap. Sabi nga ng mga kaibigan natin, na binubuo daw ng tatlong sangkap. Ano 'yon? Paminta, hindi, joke lang. Katawan, kaluluwa, at saka espiritu. No? Samantalang tayo namang mga Katoliko, tayo naman po ay bipartite. From the word bi, no? Dalawa, no? So, dalawa lang, katawan at kaluluwa / espiritu. Yun po ang kaibahan ng tripartite at saka bipartite, no? Yung isa naniniwalang tatlo, katawan, kaluluwa at espiritu. Yung isa naman, which is saan tayo nabibilang, naniniwala naman sa tinatawag natin na katawan at saka espiritu. And that is proven in Matthew chapter 10 verse 28. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo, dalawa lang po ang component ng tao. That is both soul and body. Sabi nga dito, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear Him who can destroy both soul and body in hell. Okay, so dalawa lang po yan. So next po, brother. Yan. So since napag-usapan natin ang kamatayan,
according to the book of Romans, death is the wages of sin. Kaya tayo nakakaranas ng kamatayan dahil nga sa tayo ay mayroong kasalanan. At sabi pa doon, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang taong si Adan, the first Adam. While salvation, no, ay pumasok naman sa pamamagitan ng isa pang Adan, yung last Adam, which is the second Adam, Jesus Christ, who reversed, no, the effect of the sin of Adam. So, meron tayong mga uri ng sin, no? Hindi yung particular na sin ng tinutukoy ko dito, but yung mga types, ganun. First, we have the mortal sin and the venial sin, no? So, if we're going to read 1 John, dito tayo sa 1 John, no? Basahin natin sa 1 John chapter 5, ayan. Verse 16 to 17, Saint John is telling us, ayan, na merong dalawang uri ng kasalanan. Sabi dito, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is sin that does not lead to death. Yung kasalanan po, kapag gumawa ka ng kasalanan, kasalanan lahat yon, no? Mali lahat yon kasi kasalanan yun eh. Pero hindi lahat ng kasalanan pare-pareho po ang degree or pare-pareho po ang type, no? May mga kasalanan po, for example, ay binatukan mo yung kapatid mo, tapos nag-away kayo o kaya nagpuslit ka ng candy sa store ng tita mo, yun pong kasalanan na ganon ay tinatawag nating venial sin, no? Venial sin po siya kasi hindi ka mapupunta sa eternal damnation unless kung hindi mo talaga siya pagsisihan at talagang sinadya mo siya kasi magiging mortal sin yung venial sin kapag nag-accumulate. Kapag naman po yung isang kasalanan ay malala, sinasadya mo at aware ka, ito naman po ay tinatawag nating mortal sin. At yung mortal sin po, according to our saints, no, it only needs one mortal sin for you to go to hell, no, unconfessed mortal sin. Because mortal sins separate us from the grace of God, no? Parang nilalatik sentence tayo sa grasya ng Diyos. Kapag nahiwalay ka sa grasya ng Diyos, kamatayan ang maidudulot sa iyo. Whether physical ba yan or spiritual. Kasi merong spiritual death according to Ezekiel 18. No, kapag hindi ka nagsisi, mamamatay ka. According to 1 Timothy, it's like a widow who is practicing adultery, no? Bagamat siya ay buhay, even though she is alive, she is considered dead, no? O ganyan po ang mortal sin. At ang mortal sin, para maging mortal sin, kapag sinabi natin mortal sin from the word mors, it means death, no? Merong tatlong conditions na kinakailangang ma-achieve, no? Merong tatlong condition. Hindi porke nagkasala ka, hindi porke grave yung sin mo, hindi porke yung sin mo is crying, no, into heaven, mortal sin na agad yon, no? Meron tayong mga kondisyon. For example, doon sa ating CCC. Ayan. So, punta muna tayo sa ating CCC, no? And we will read to you the kung sana mahanap ko dito agad. Ayan. Kasi hindi ko siya na sa mortal sin. Ayan. So, ito yung mga kasalanan kasi na na naglalayo sa atin sa Diyos, no? Ito yung mga kasalanan na kapag nagawa mo, it can only be forgiven through the sacrament of confession, no? Or pwede din naman perfect contrition. Ayan. So, sana dito yung mortal sin.
Ba't hindi ko mahanap, no? Talagang pinipigilan tayo, no? So, by the way, kabisado naman natin, ayan, i-shortcut ko na lang. So, kapag sinabi nating mortal sin, the sin should be grave. Kapag sinabi nating grave, kailangan siya ay malala. No? Malala. No, hindi basta-basta. For example, murder, rape, adultery, yan. And aside from that, it should also be with deliberate consent. Ayan. Paanong deliberate consent? Talagang sinasadya mo. No, talagang may intention ka para gawin 'yon. No? And number 3, you should have full knowledge of it. Alam mo nang masama, ginawa mo pa rin. Pero ang debate minsan dyan may debate yung mga apologists and mga katekista minsan dyan and theologians. Do we really have full knowledge? Kasi sabi nila, only God has full knowledge. So that's a very nice discussion, by the way, no? Okay, so aside from the mortal and venial sin, meron pang tinatawag na original versus the actual or personal sin. Okay, what are those? Kapag sinabi po nating original sin, this is the sin committed by Adam and Eve when they disobeyed God and succumbed into the temptation of the devil. Pero, hindi yung mismong action ha, hindi yung mismong action nila na pagkuha ng mansanas at saka, ng prutas, mansanas kasi no? At saka pagkain nila, no? Hindi yun kasi personal actual sin yun. But yung mismong condition, yung mismong tawag dito, yung mismong condition or parang metaphysical action, parang ganun, of disobedience, no? Yung kondisyon na yon ng disobedience of man na naging innate sa lahat ng mga tao, no, from generation to generation, no? At para siyang, paano ba yung pagpapasa nun? Sabi ni St. Thomas Aquinas, parang yung pagpapasa niya parang para siya sa in-depth na sa species ng bawat tao, no? Hindi siya by transfer, kundi by nature ng tao lumaganap ang original sin. Kaya ang tanong diyan is, paano namatay na sina Adan at saka si Eva, paano napasa yung original sin? Hindi po kasi siya pagpapasa, kundi basta yung lahi ng tao, nalagay siya sa lahi ng tao, yun yung parang na-inherit ng mismong species ng tao. Kaya bawat sinisilang na tao, may original sin, no? Manang kasalanan. Not in the way that because directly na ipinamana, but because nasa humanity na agad siya nung ginawa yun ni Adan at saka Eva. No? At yung original sin na yon ang nagdulot ng mga consequences na nararanasan natin ngayon. Bagamat yung original sin pwedeng maalis sa baptism, the consequences remains and we call that concupiscence. Yung concupiscence, yun yung parang nagdadrive sa atin, no, sa mga makamundong bagay like material things, ganyan, pleasures of the world and the flesh, mga ganyan. Yun yung nilalabanan natin, no, concupiscence, no? Kaya naging weak yung ating flesh. Even though our spirit is strong, no? So, yan po yung original sin. At yung original sin na yon, nag-cause siya ng tinatawag natin na actual or personal sin. Okay? Hindi yung personal or actual sin yung namana natin kina Adan at Eva. Kasi pag yun yung kasalanan na namana natin, sana ang kasalanan din natin pumitas ng prutas, no? Pero hindi. Ang kasalanan natin, dahil sa original sin is the disobedience, no? Ngayon, kapag sinabi nating actual and personal sin, ito naman yung mga kasalanan na ginagawa mo. Nagnakaw ka, no? At yan yung hindi na ipamamana sa anak mo, ganyan, o ibang tao. Kasalanan mo lang yan. Actual na kasalanan mo yan. Personal na kasalanan mo yan. And since the time of Adam, lumala ang consequences ng kasalanan. What is it? First, disobedience. Then comes envy and jealousy. No, 'di ba si Cain, 'di ba? Then comes death, murder.
And then worship of idols, mass murder, conquer of lands, adultery, at kung ano-ano na up until now. Palala ng palala yung kasalanan. Okay? So, yun po ang difference ng original sin at saka actual or personal sin. Yung original sin is the condition na namana ng sangkatauhan, kaya tayo mahina, nagkakasala. At yung actual sin, yun naman yung kasalanang nakocommit natin every day or every time. Okay, so next po. Judgment. Okay. So, paghukom. Yan. Maraming iba't ibang mga ideya, opinion, patungkol po sa judgment or sa paghuhukom. Kung nais po ninyong malaman ang buong turo ng ating simbahan, no, pwede po ninyong puntahan ang Catechism of the Catholic Church and other documents of the faith na nag-define dogmatically nung mga turo ng ating simbahan. Okay? So when we talk about judgment, ito yung pagsisilbi ng hustisya ng Diyos because the goodness of God requires justice, no? That is why tayo, nagkakasala tayo, may consequences yung ating mga action. And according to the Bible and our church, hindi always ipinapataw ng Diyos yung kabayaran sa mga kasalanan natin habang nandito tayo sa lupa. Others, He can do it after death. No? At yun yung dapat na paghandaan ng bawat isa. May mga naniniwala na iisa lamang ang judgment. At yun ay mangyayari lamang po sa araw po ng kawakasan ng daigdig. No? Habang tayo daw ay patay, yun daw kaluluwa natin sumusubsob at natutulog din sa alikabok. Sabi naman ng iba, naghihintay tayo kasi bubuhayin both kaluluwa at espiritu daw, katawan espiritu or katawan kaluluwa, at saka lamang yun i-judge, no? Sa huling panahon. Sabi nga ng ibang mga sekta, maghihintay ng paghuhukom, mahihimlay, matutulog, mamamahinga, at maghihintay ng judgment. But for us Catholics and majority of Christian denominations, kapag sinabi nating judgment, dalawa po yan. First, we have the particular judgment. Ayan. May ano ba tayo dyan? Particular judgment and the final judgment. Yan. So, ano yung next slide natin, brother? Ano ako sa next slide? Ay, okay. Yan pala muna. Pero, sige, unahin ko na lang yung particular and final judgment, no? So, when we say particular judgment, once na ang isang tao ay namatay, no? Once na isang tao ay namatay, hindi gagala yung kanyang kaluluwa. Hindi din matutulog sa alikabok yung kanyang kaluluwa o espiritu. Siya ay haharap sa kanyang Creator. Siya ay haharap sa Diyos to be judged according to His deeds, no? Hahatulan ka agad ng Diyos pagkamatay mo, no? At yung paghahatol na iyon, maswerte ka. Bakit? Kasi mangyayari lang yon between you and God. Walang ibang involved. Ikaw at ang Diyos lang ang hahatulan. Kaya wala pang sense of justice actually. Wala pang sense of yung pagkapahiya. No? Kasi mas private ito. Private judgment to. No? Hindi public. Dalawa lang kayo ng Diyos. No? Kapag nahatulan ka dito, hahatulan kang either mapunta sa langit, diretso, kapag wala kang any sin, or mapupunta sa, impyerno. Oh. Saan naman susuot ngayon yung tinatawag nating purgatorio? Of course, pag nahatulan kang pumunta sa langit, mapupunta ka sa langit. Pero kapag may natira pang kasalanan sa iyo, or temporal punishment na kailangan mong pagbayaran, dadaan ka muna sa state of purification na tinatawag nating purgatorio. Okay, mamaya i-discuss natin ang purgatorio. No?
Ngayon, pagdating naman ng tinatawag natin na final judgment, babaguhin ba yung naunang hatol sa'yo sa particular judgment? Hindi na po yun mababago. No? Kung langit ka, langit ka. Kung impyerno ka, sa impyerno ka mapupunta. Ang magbabago lang siguro, yung napunta sa purgatorio, no? Matatapos lang niya yung purification, either natapos na niya bago ang final judgment or matatapos pa lang sa final judgment, no? Hindi natin alam yung sense of time dyan kasi walang concept of time sa afterlife, no? Because that's eternity, no? Eternity is the opposite of time, no? So, kung nasa purgatorio ka doon, sa langit pa rin yung pupuntahan mo. Pagtitibayin lang yung naunang judgment sa'yo. Kung sa particular judgment, sinabi ng Diyos, mapupunta ka sa langit, sa final judgment, mapupunta ka sa langit. And vice versa. No? Hindi yung madedemote ka, sa probation period, hindi ka nakapasa, kaya ililipat kita sa impyerno. Hindi ganon. O kaya, nagpakabait ka, ililipat na kita ngayon sa langit. Mali pala yung unang judgment ko. Hindi ganon. No? Judgment done, judgment finish. Okay? And judgment final. Pero ang difference, no, kung sa particular judgment, dalawa lang kayo ng Diyos. No? Dito sa final judgment, lahat ng anghel, mga kaluluwa, saksi sa lahat ng mga kasalanan mo at justifications na gagawin sa'yo. So, makikita nila lahat. Yung mga pinatay mo, makikita nila na mapupunta ka sa impyerno. Kung ikaw ay mapupunta sa impyerno, so there will be what we call the sense of justice. Yan. Kasi hindi maipaparamdam yung sense of justice pag hindi nakita yon nung mga ginawan mo ng masama. Kaya nga sabi sa Revelations chapter 6 verse 9, sabi ng mga kaluluwa sa langit, Panginoon, kailan mo pananagutin at parurusahan ang mga taong pumatay sa amin? Sabi ng mga martyrs. Sabi naman sa kanila, maghintay kayo, kaunting panahon na lang. Binubuo pa natin yung mga kamembro ninyo. Kulang pa kasi kayo. Tayo yun siguro in the future. Bubuuin natin yung mga nasa langit. Then titignan natin yung mga gumawa sa atin ng kasalanan, kung paano sila maparusahan, no? At paano sila mabigyan ng award. Okay? Yung mga gumawa ng mabuti. Alam nyo ba, mapapahiya ka daw dyan. Kahit yung mga saints, yan daw yung pinag-aalala, sabi ng mga theologians at doctors or mga fathers natin. Kahit yung mga saints, sina San Pablo, San Pedro, no? Sino pa? San Felipe, Santo Tomas, lahat yan daw, natatakot sila. Anong takot yon? Kasi sa final judgment, marireveal din daw yung kanilang mga nagawang kasalanan. Di ba? Kahit mga saints na sila sa heaven, marireveal pa rin yung mga kasalanan ginawa ninyo. Kasi lahat nga fair and just. No? Walang bias sa judgment ng Diyos. Because He's the perfect judge, no? He's the just judge. And sabi nga sa naunang slide kanina, it requires justice. Kung ano yung ginawa mo dito sa lupa, aanihin mo yun sa langit, no? Kung ano yung masamang ginawa mo, aanihin mo yun, no? At kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, mapupunta ka sa impyerno, you will experience the divine refusal. Ano yung divine refusal? According to our theologians, like Molina, divine refusal is when God refuse you the grace of conversion and the grace of conversion at pagbabago. Kasi may nagsabi na yung mga espiritu na pinarurusahan sa impyerno, nagsisisi din daw sila. Hindi to inopose ng simbahan. Pero yung pagsisisi nila, hindi dahil sa talagang nagsisisi sila sa masamang ginawa nila, kundi dahil sa nakakaramdam lang sila ng sakit. Ayaw ko na, ang sakit, ganun. Pero hindi naman sila nagsisisi sa kasalanan nila talaga. Parang ganun. No? So mamaya i-discuss natin yung mga pains of hell. Ano ba ang impyerno? Nasaan ba ang impyerno? Anong itsura ng impyerno? Mamaya. So antabayanan nyo lang po ang ating topic. No? Maganda pong pag-usapan mamaya ang impyerno. No? So that is the justice of God. May recompense. No? Divine recompense. Because of sin, nagkaroon ng great chasm.
between God and man. Ano yon? Parang doon sa story ni Lazarus and the rich man. Nagkaroon ng separation between God and man. Kaya nga ang nagbigay ng tulay sa atin sa Diyos at sa tao ay ang Panginoong Jesucristo. Pero kapag dinenay mo yon, wala na. No? Mahuhulog ka na sa eternal loss. Yung hope, yung magiging wala na yung hope mo. No? So yun yung mga paghahandaan sa tinatawag natin na judgment. Okay, so next, brother. Purgatory. Nandito na tayo sa purgatory. When we say purgatory, marami pong umu-oppose ng teaching na ito even though they do not fully understand the teaching of the church. Sabi po sa Catechism of the Catholic Church, all those who die in friendship of God or in God's grace will undergo a final purification for any venial sins they have and any temporal punishment they acquired, no? And that is what we call purgatory. Yung term na purgatory, term lang po yun ng simbahan para po sa mga lilinisin, no? Is it a state or a place, no? Purgatory is more like a state. No? Some say it is a spiritual place, a metaphysical place, but not a geographical place since it does not involve location. Parang for example, you have a special place in my life. Where is that? 'Di ba? Parang ganun siya, no? So doon na pupunta yung mga kaluluwa na nakahanda ng mapunta sa langit pero meron pang bahid ng kasalanan. Because according to Revelations chapter 21 verse 27, nothing impure or unclean can enter heaven. Kahit pa isang tuldok ng buhangin lang, yung kasalanan mo, hindi ka makakapasok sa langit. Kasi it will be contrary to the very nature of heaven, which is the absence of sin. Okay? Ngayon, meron din namang purgatorio para sa mga buhay. Kala nyo, ang purgatory para lang sa mga patay, di ba? Hindi. Meron din purgatorio habang tayo'y nabubuhay. But this is more of a theological opinion. According to our theologians, yung mga sufferings na na-experience natin ngayon ay isang uri ng purgatorio. And we call that purgation or purification also. We're being purged, nililinis tayo. Pero classically, purgatory refers to the afterlife, no? Ayan. Sa purgatorio po, napapattern po dito yung sa simbahan natin. Anong ginagawa mo? Ano yung usual practice natin bago pumasok ng simbahan? Ayan. 'Di ba? Isinasawsaw natin yung kamay natin dun sa may holy water font at tayo ay nagsa-sign of the cross. Yung holy water, it symbolize purification. Bago tayo pumasok sa simbahan, humarap sa sanctuary. Okay? Saan kinuha yung practice na yan? Sa Old Testament. Kapag pumapasok yung mga pare o yung mga Hudyo sa templo, naguhugas muna sila ng either kamay, paa, something like that, para maging karapat-dapat sa pagpasok sa templo because the temple represents heaven. Okay? Ngayon, yung purgatory po, hindi po siya a place in between. No? Pwedeng sabihin siguro na a place in between kasi nga binabanggit siya minsan langit, purgatorio, impyerno, but literally it's not a place in between. It is not also a screening place na parang kumbaga starstruck o kaya PBB ganun, no? Na kapag hindi ka nakapasa, ma-force evict ka na, no? Or ma-evict ka na o kaya ay ma-demote ka, no? Kapag hindi ka nakapasa, hindi ka papapasukin sa langit. Hindi po ganun. Lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, sure na po, assured of their salvation. Sabi po sa CCC, sure po na maliligtas sila. No? Yun nga lang, habang nasa purgatorio ka, ikaw ay nakakaramdam pa rin naman ng pagdurusa. And that is because meron ding apoy sa purgatorio. No? Spiritual fire of God's love. No?
Yung pagmamahal ng Diyos, my heart is burning, no? Sabi nga ni ah, sabi nga sa prophecy, no? Nagniningas, di ba? So merong fire of God's love na yun po yung nagpupurify sa atin, no? According to First Corinthians chapter 3 verse 12 to 15, no? And others, no? Merong fire na dumadalisay sa atin parang ginto at pilak, no? Pero meron din namang fire sa purgatorio, ay sa impyerno, sa Gehenna, no? Oh. Yun naman yung sabi ng mga theologians, literal fire daw yon, material fire daw yon. Oh. Ano naman ibig sabihin nun? No, okay. Ano ang kaibahan pala, I should say, ng mga nagdurusa sa purgatorio at nagdurusa sa impyerno? Yung mga nagdurusa po sa impyerno, nagdurusa na sila, pero hindi po sila, no, nagpapasalamat sa Diyos. Bagkus they curse God, they hate God even more. While yung mga kaluluwa po sa purgatorio, nagdurusa sila, pero they praise God, no? Okay. So yung mga questions mamaya po natin sasagutin, okay? So yun po yung pagdurusa na kanilang kasi nasi-shield sa kanila yung beatific vision eh. Kasi meron pa kasi silang kasalanan. Pero may hope sa kanila. Sa hell naman, wala nang sense of hope sa kanila. Kaya nga di ba pag nagpapakamatay ang isang tao, nagpapakamatay siya kasi wala nang hope. Imaginin mo, you don't have any hope anymore sa yung problema. Hindi mo na alam yung solusyon. So imaginin mo, ganun pa lang, di ba? Hindi mo nakakayanin, nagpapakamatay na nga yung iba eh. Di ba? How much more in hell, no? So ang purgatorio po, ito po ay manifestation of God's love. Kaya po may purgatorio kasi po namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, no? Yung epekto po ng kanyang sakripisyo, pagdurusa sa krus, yun po ay meron ding epekto sa afterlife. Bakit? Because He is a perfect redeemer. Hindi po siya magiging perfect and universal redeemer kapag ang naaapektuhan lang buhay lang sa lupa. Pag ang napupurify lang niya, buhay lang dito sa lupa. Naapektuhan din niya maging yung mga kasalanang ikinamatay natin na pwede pang malinisan. Yan po yung effect ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayan po. Purgatorio. And of course, merong passage pala, ayan, sa Apostles' Creed na sinasabi, He descended into hell. Bumaba ba ang Diyos sa impyerno? Yun yung tanong, di ba? Actually, sabi sa ating CCC, nung bumaba ang Panginoong Jesucristo sa impyerno, pumunta siya para iligtas, pangaralan yung mga souls doon, but He cannot save the damned souls in the lower regions of hell. Ang pinuntahan po ng ating Panginoong Jesucristo, nung bumaba siya sa tinatawag nating hell, is yung upper regions. Kaya ngayon, minsan, tinatanong nila, kasi kadalasan ginagamit natin yung mga verse about that, no? Let's discuss that later, okay? Ngayon, dahil sa pagkakaroon po natin ng purgatory, meron po tayong tinatawag na prayers for the dead, no? Why do we pray for them? We pray for them not to change God's pronouncement, no, upon them, but to ask, to request and beg God to hasten their sufferings in purgatory, to comfort them more, no? Pero hindi natin mababago. Sabi nga sa Biblia, kahit pa si Moises, Abraham at mga propeta ang magdasal, kung yung desisyon kong ginawa, yon ang aking desisyon, sabi ng Diyos. Ibig sabihin, kahit pa magdasal tayo ng magdasal, kung nilagay talaga siya sa impyerno, wala tayong magagawa. That's why in the pages of the Catholic liturgy, wala kang makikitang nagdasal ang simbahan para sa mga damned. Pero certainly, may mga nagsasabi daw na nagbe-benefit sila, pero mamaya natin yung i-discuss, okay? Patikim lang yan, okay?
So we pray for them, no, in order for them to, yon, tama yon, mas makabilis makapunta sa langit. Okay? Mahasen yung kanilang pagdurusa sa impyerno, no? Sa purgatorio. Okay? And we have biblical evidence for that. Even the Jews, 'di ba? Meron silang prayer for the dead, 'di ba? Prayer for mercy, 'di ba? Tayo din naman, and even the church fathers, no? Namanas natin yung mga yan, apostolic tradition yan. Even Saint Paul, 'di ba? In 2 Timothy 1:16 to 18 prayed for the dead Onesiphorus. Judas Maccabeus offered prayers for the soldiers. Pero yung pag-aalay niya, it does not mean na naligtas yung mga soldiers because meron silang ginawang mortal sin. Ano yon? Gumamit sila ng amulet. But still, he made the act of praying for the dead, offering sacrifices for them. No? Ibig sabihin, meron ng ganoong practices kahit noong Old Testament pa. Okay? So that is a purgatory, no? So kapag walang purgatory, hindi ibig sabihin na I mean, kahit pa i-deny nila ang purgatory will remain true. Sabi nga ni Saint Thomas Aquinas, no? Kahit pa i-deny nyo ng i-deny ang purgatory will still be true. So, this is not an invention of the church. This is divinely revealed and preserved in its deposit of faith. Yan po ang sinasabi sa atin ng purgatory. And marami po tayong allusions, marami po tayong mga biblical basis para po sa purgatory. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag hindi mo nabayaran ang iyong inutang na salapi, hindi ka makakalabas doon sa kulungan until mabayaran mo ito. No? Hindi niya sinasabing, walang kwenta yung pagbabayad niya sa kasalanan natin. Sinasabi lang niya na merong certain event kung saan saka ka lamang makakawala doon pag nawala lahat yon. Okay? And sinasabi din doon sa atin na there will be parang forgiveness of sins not of this age but of the coming age to come. No? Yung salitang yon, sinasabi doon, tawag dito, hindi yon sa daigdig na ito. So, all of that will be experienced upon judgment, no? Especially particular judgment. By the way, the verse for particular judgment, di ko na-mention kanina, is Hebrews 9 verse 27. Yung word na ginamit doon sa Greek, it denotes what? Immediacy. Okay, so it's an immediate event, no? Or simultaneous. Okay. So, yung mga nasa purgatory na kaluluwa, pwede ba silang bumaba? There are rare cases kung saan pinibigyan daw ng permission ang mga kaluluwa sa purgatorio na bumaba to ask for intercession and prayers for them. But it's a very, very, very rare occasion. Okay? Merong mga proof dyan na nakapreserve sa Museum of Purgatory ata yon sa, I'm not sure kung saang bansa yon, no? Nakalimutan ko na. Okay. So, next, brother. Tingnan nyo, dali lang nung topic natin, no? Simple lang to, basic lang. Heaven. Yan. Kaylee. Okay. Kaylum. Okay? So, when we say heaven, of course, we're talking about hindi lang yung literal na langit na nakikita mo, di ba? But we're talking about a spiritual abode or realm kung saan dito nakatira ang Diyos. Although God is omnipresent, nasa lahat siya ng dako, according to our church, there is still a special abode for His glorious presence, no? Kung saan doon na ma-manifest yung kanyang gloria, no? Yan. Saan nga ba ang heaven? No?
Unlike sa hell na bound lang siya sa isang region to limit daw the movement of the damned souls, ang heaven parang ano siya, boundless, no? And usually when someone attains heaven, you achieve what we call the beatific vision. Kaya nga yung mga blessed, we call them beato na beatify. So when you have beatific vision, you go face to face with God, just like the angels na face to face daw nakaharap ang Diyos, no? So it's eternal life, eternal reward, no? Siyempre, ang opposite niyan, eternal damnation, eternal death, no? So in heaven, there will be no more pain, no? There will be no more sufferings, no? Wala nang sense ng kakulangan doon. Perfect na. Ang trabaho nyo lang doon, ngayon, yung mga nasa langit, manalangin para sa atin, hindi sila nanalangin para sa sarili nila, no? They don't need it. And of course, para sa mga nasa purgatorio, and to praise God eternally. Yun ang ginagawa nila. Glory, glory, glory to God. No? Kaya nga yung trisagion yung pagkakaano dun sa Revelation and Isaiah. No? Trisagion, no? Ibig sabihin perfection nung papuri sa Diyos sa Trinity. Glory, 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 glory to God in the highest. And on earth, parang gano'n, di ba? Nagpupuri sila, no? Kaya meron tayong sanctus din no? Parang to illuminate yung ganong papuri ng mga anghel sa langit at mga santo sa langit. And there is this one saint, I'm not sure if it's Saint Lucia, who was given the vision of heaven. Sabi daw niya, yung mga saints daw doon, para daw silang nakaka-experience ng ecstasy. Alam mo yung ecstasy? Siguro para kang naka-high sila, nakaluhod sila, na parang wala na silang kailangan pa, parang wala daw sila sa katinuan, wala sa sarili, na nakatingin sa Diyos, kasi parang feeling nila, nasa Diyos na lahat ng buhay nila, wala na silang kailangan pa. Yung liwanag daw ng Diyos tumatagos sa kanila, na you cannot explain, no? Wala na silang ibang ginawa, nakatingala daw sila. Na forever, nakatingala sila sa Diyos. At ang sabi doon, parang they are in the state of ecstasy. Para kang siguro hindi ko na babanggitin yung term, pero ganun. Sabi ng pagkakalarawan nung saint. No? They're in the sense of ecstasy. Kasi nakaharap sila sa mukha ng Diyos. How beautiful, di ba? Hindi maipaliwanag. So parang na-struck sila. Ano ba yun? Parang nawala sa sarili dahil sa sobrang glory ng Diyos na nasa harapan nila, hindi nila maipaliwanag. Ganun daw. Di ba? Overwhelming, no? Nasa tugatok sila ng Diyos. Okay? So, of course, heaven is the ultimate reward, no, para sa ating mga ginawa, no? And sa ginawa sa atin ng Diyos, no? Kaya nga tayo nilikha ng Diyos, because the original plan, if there's original sin, we have the original plan para maging kasama niya. Nilikha niya tayo first to freely share His blessings and grace to us. No? Although hindi tayo ex nihilo, nilikha niya tayo, may origin tayo, kasi sabi nung isang theologian, noong unang panahon, nagrebelde yung mga anghel, mahal na mahal ng Diyos yung mga anghel, sabi ni Satanas, non serviam, sabi niya. I will not serve you anymore. So nag-traidor siya, kinuha niya yung mga kapanalig niya, nahulog sila, nasaktan ang Diyos. Bakit? Kasi love na love niya yung mga angel bakit yung mga angel hindi sila magbalik loob? Alam niyo bakit? Because yung mga angel are higher rational beings sa atin. Perfect sila. Kumbaga sila open book na. Tayo closed book pa lang. Papunta pa lang tayo, sa kanila tapos na lahat. Once an angel decide for something, final na yon, kasi alam na niya both ang benefit at consequences. That's why he will never reverse his decision. Kaya nagrebelde yung mga anghel, alam nilang mapaparusahan sila, correct, no?
Meron na silang beatific vision eh. Upon their creation, naka-embed na sa kanila yon. Para silang si Jesus Christ, pag kahit nasa lupa siya, nakikita niya ang beatific vision. No? Alam na nila yung experience ng beatific vision, but still, they decided to live it. No? Wala nang point of no return na yon. No? Kaya hindi sila makapag-repent kasi ayaw nila. Decision nila yon. Blow yun dun sa kanilang pride. No? Kaya ang Diyos, ginawa niya ang tao para maging kapalit sana ng mga angel, aside from dun sa main na pag freely share niya sa atin ng kanyang grace and love and goodness, para at least mapalitan natin yung mga angel na yon someday. Mas lalo ngayong nagalit yung mga fallen angels. Sabi ng mga fallen angels, how dare them na mga mas mababang nilalang sa atin ang papalit sa atin dun sa minsang glory na naranasan natin. Anong ginawa ng mga fallen angel? Let's go and drag them down with us so that they will also suffer with us. Para masaktan natin ang puso ng Diyos. Although hindi naman literal na nasasaktan ng Diyos, no? Anthropomorphism lang 'to. No? 'Di ba? So, parang ganoon yung concept, no? Kaya nga dumating ang Panginoong Jesucristo, no? Para tubusin tayo gaya ng isang nung nagkasala kasi ang tao sa Diyos, parang ang tao or isang alipin naglagay ng tae doon sa ulo ng hari. At dahil doon sa ginawa niyang yun na insulto, parang na-insulto ng sobra at nagalit ng sobra yung hari. Na ang parusa doon sa alipin is kamatayan. Pero at the same time, dahil mahal pa rin nung hari na yon yung alipin, kailangang matubos niya ito. Pero paanong matutubos ng alipin pala yung sarili niya kung siya ay presyong alipin? Hindi siya presyong hari. Kaya kailangan ang tumbos sa kanya ay isang presyong hari din, na katapat nung ka-equal nung hari na yon, pero in the form of presyong alipin. Kaya nga naparito ang ating Panginoong Jesucristo. No? So, that's the story. No? So, yun yung original plan sa atin, ang mapunta tayong lahat sa heaven. Okay? So, and sana, magkita-kita tayong lahat sa heaven. And pag nasa heaven na tayo, bibigyan tayo ng tinatawag na glorified body. Okay? Sino pa lang yung may glorified body ngayon? Na saints, of course. Ang Lord Jesus Christ, Mama Mary, siguro si Enoch, Elijah, no? Pero pag tayo bubuhayin muli, papanibaguhin yung ating mga katawan, aakyat sa langit, magiging glorified bodies tayo. Kung saan, sabi ni St. Thomas Aquinas, meron tayong agility, meron tayong hindi na tayo makokorap pa, 'di ba? Kaya nating tumagos, etc. No? Kaya yan, tama 'yon. Ingatan natin ang ating kahalalan. Sabi nga nung iba diyan, 'di ba? Ang bayang pinili niya at ang kahalalan, 'di ba? Pero yung mga mapupunta sa impyerno, kung gaano daw kapangit yung katawan nila, ganun daw sila bubuhayin. No? Hideous ang sa church teaching natin. With their hideous bodies. Siguro kapag may butas ng bala sa noo, yung napunta sa impyerno, bubuhayin siya, may butas pa rin ng bala sa noo. Ganon. Yan. Kasi yung heaven kasi, no? Kaya, tingnan nyo, yung nasa heaven, perfect sila. Hebrews 12:23 to 23. That's why, nung pumunta ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, dala-dala yung kanyang kapangyarihan, of course, at yung sense of heaven, kapag may sakit, napapagaling niya. Kapag may kapansanan or kakulangan, napapagaling niya. Bakit? Because He is reversing the effect of Adam's sin, bringing us back to the sense of paradise. Kaya gumagaling sa sakit Bakit? Kasi nape-perfect. Walang sense of sakit. No, kahit pa may hemorrhage, ganyan napapagaling niya. Kasi binibigyan tayo ng taste of heaven. No? Ganun din yung sa garden noon. Meron nung magkasalubong pa ang langit at paradise. May theophany. Hindi pa sinasarahan ng kasalanan ni
Adan. No? Okay, so yan po yung heaven. No? So of course, napakalawak na discussion po ng heaven na to, pero basic lang po. Parang review to. So meron din tayong tinatawag na accidental beatitude, no? No. So parang mga blessings na nararanasan natin, no? Merong mga special blessings din sa heaven. Pantay-pantay daw yung blessings sa heaven, pero meron yung special blessings na parang nararamdaman mo enjoy sa heaven, parang gano'n. And once we unite with God, we will share in the divine nature. 2 Peter 1:4, no? Gaya ng asin, kapag nilagay mo sa dagat, makikisama siya sa pinagmulan niya. So we will ultimately be going back to God. Pero meron yung mga nagtuturo naman na kahit daw yung mga nasa impyerno, ultimately masisave daw sila. That is wrong. That is condemned as a heresy of apokatastasis. No? Yan yung turo naman ng mga ibang like Origen, ganyan. So, merong mga church fathers na nagkamali dyan. Pero it's not heretical, it's not enough naman para i-condemn sila as heretics. Pero dun lang sa part na yun, or kinorek din nila afterwards. No? Pero yung paniniwala na in the end, maliligtas din yung mga nasa impyerno of the damned, yun yung hindi pinapaboran ng simbahan. It's condemned as the heresy of apokatastasis. Okay, so next po, ito mas maganda to. Pero sabi ni St. Augustine, huwag niyo na pag-usapan ang impyerno, pag-usapan niyo na lang ang langit, sabi nung isang santo natin. Okay, so next. Yan, hell, impyerno, infernos, no? Pero bago yan, let us dissect hell. According to theologians, merong pong 4 na pakahulugan ang hell. First, it can mean yung abode of the dead or the realm of the dead as a whole. Yung salitang Sheol or Hades or Hades, no? Doon sa Biblia, usually ginagamit yan para sa hell as a whole. Kaya merong mga kaibigan ko dyan, sabi nila, nag-e-embento daw ako ng turo kasi first time ata nilang marinig na yung impyerno, hindi porke sinabing impyerno, yun na agad yung dagat-dagatang apoy. Maniniwala ba kayo pag sinabi kong ang purgatorio is impyerno din? Ganon, di ba? Okay. Noong una, kapag sinabi nating hell, general term po yan para po sa kinaroroonan ng mga namatay. No, kasi noon, wala pa silang sense of heaven. Kasi nakasarap pa nga yung heaven. So kapag sinabi nating hell, lahat ng namatay na kaluluwa nandyan. Pero merong 2 bahagi ang hell. Ano yung 2 bahagi ng hell? Or 2 regions of hell. The upper regions or the hell of the just at yung lower regions or yung the hell of the damned. Ayan. Kapag sinabi nating hell of the just, dyan po yung kinaroroonan nung tinatawag natin na limbo of the fathers and purgatory ngayon. Okay? Ano po yung limbo of the fathers, no? Yung limbo of the fathers, yun po yung tinatawag na paradise in Jewish context, no? Yun din po yung tinatawag na, sige, balik mo lang po doon. Sige, okay lang po. Yun din po yung tinatawag na Abraham's bosom, no? Yun din po yung tinatawag na prison, pulake, in 1 Peter 3 verse 18 to 19. Okay? Yun po, no? So, ibig sabihin, lahat po ng mga santo sa Old Testament, sino po yung mga santo sa Old Testament? Of course, yung mga naligtas. Lahat po ng mga taong justified sa Old Testament at worthy na pumasok sa kaharian ng Diyos, sila po ay napupunta lahat sa bosom of Abraham or sa limbo of the fathers or sa tinatawag natin na prison. Bakit sa prison? Bakit hindi sila diretso sa langit? Kasi noong time na yon, nakasara pa po ang pintuan ng langit. Sinong nagsara ng pintuan ng langit? Si Adan, doon sa kasalanan ni Adan. Ngayon, nung nasa limbo of the fathers sila, doon sila
kinakalinga, doon sila kino-comfort habang sarado pa yung pintuan ng langit at habang naghihintay sila ng pagbubukas nito. Sino naman ngayon ang magbubukas ng pintuan ng langit na isinara ni Adan? Yung ikalawang Adan. Yung ikalawang Adan kasi na mag-a-usher ng new creation, siya din yung magre-reverse nung ginawa ni Adan. Sino yon? Ang ating Panginoong Yesukristo. 1 Corinthians chapter, saan? Yan. Basta nasa 1 Corinthians siya. 28 verse 45. Inom muna ako. Okay? Okay. 1 Corinthians 15, 45 to 47. Ngayon, nung namatay ang ating Panginoong Yesukristo, anong nangyari? Bumaba siya dun sa hell, hindi dun sa hell of the damned, kasi hindi niya maliligtas yung mga yon, kasi kahit gusto niyang iligtas, kung hindi sila magsisisi, hindi sila maliligtas. Kasi wala silang remorse, wala silang pagsisisi. They do not accept that. Nung bumaba ang Panginoong Yesukristo doon sa hell of the damned, doon sa hell of the just, or doon sa tinatawag natin na Abraham's bosom, nangaral siya sa kanila. Diba? Pinangaralan niya sila, niligtas niya sila, at since nagbukas ang heaven, pero actually sa resurrection pa lang niya, lahat ng nandun umakyat na sa langit. So basically, wala nang laman yung bosom of Abraham. Wala nang laman yon. Lahat ng tao sa panahon ni Adan hanggang sa pagbaba ng Panginoong Yesukristo, doon napunta. Pero nung inakyat na sila ng Panginoong Yesukristo sa langit, kasi nakabukas na yung pintuan ng langit, wala nang laman iyon. Yun na yung tinatawag natin na precursor of purgatory. Minsan, we confuse it with the purgatory and use it to support purgatory. Of course, we can use it to support purgatory in other discussion, and context. Ngayon, since wala nang nandun, nagkaroon na ng tinatawag natin na purgatory. Para saan ang purgatory? Para naman ito sa mga nakaabot ng aral ni Kristo. Okay? So lahat na ng mga tao from the time of the death of Christ up to the final days, yan naman ay mapupunta sa purgatorio kung sila nga ay pupunta sa purgatorio or eligible enough para sa purgatorio. So yun po yung difference ng Abraham's bosom at purgatory. Both po nasa hell pero hindi sa lower regions of hell. Nasa higher regions of hell po sila na tinatawag dating the hell of the just. How about the limbo of infants? Na yun daw mga hindi nabinyagan, namatay sa original sin, napupunta daw sa limbo of infants. Pero inabolish na po ito ni Pope Benedict XVI. Kasi it is just a theological opinion. Hindi po siya dogma ng simbahan. It is just a theological opinion. Neither it is a sententia certa or sententia communis. Okay? So, next po tayo. After po natin ng purgatory, of course, ito na yung tinatawag natin na hell of the damned. Pit, grave, maraming tawag dyan sa hell of the damned. Napakaraming tawag ang Biblia dyan. Tinatawag dyan na the lake of fire, Gehenna, from the valley of Hinnom, tapunan ng mga temple refuse, mabaho, sinagsusunog sila doon. Sinumpa ng mga propeta kasi nagsisamba yung mga tao doon kay Molek or Molok, kaya tinawag din nila na tahanan ng demonyo, o kaya tinawag din nila na yun ay tawag dito tahanan ng devil, Yan. So as opposed to the limbus patrum at sa purgatory, ito naman yung tahanan ng mga demonyo. Pero ngayon, yung mga demonyo, inaalaw silang umalis doon. Pero sabi ng mga theologians, kahit umalis sila doon at gumalagala, dala-dala pa rin nila yung parusa nila. Pero sa paghukom, ikukulong na sila lahat doon. Kasama na yung mga
mapupunta sa impyerno. Tinatawag din siyang tawag dito Tartarus, pero lower hell pa yon, mas lower pa yon, place of torments, abyss at saka Tartarus, pero yung usually abyss at saka Tartarus or Tartaro, kaisa lang yan. Destruction, external darkness, mist, storm of darkness, eternal destruction, corruption, death, second death, no? Yan, ang unquenchable fire, the furnace of fire, mga tawag lahat yan dyan sa Gehenna. No? At kapag sinabi nating Gehenna, anong sabi sa Biblia? Parang yung sulfur, pumapasok sa ilong, sa mga butas ng katawan, pero hindi ka namamatay. No? Pero ang interpretasyon ng mga kaibigan natin sa Jehovah's Witness, wala daw hell, kundi eternal destruction lang. No? Sa harap ng Diyos. No? Pero ayon po sa ating katuruan, meron pong impyerno. Ang nagde-deny po ng impyerno, yung mga nagde-deny din po sa Diyos. If you deny God and the devil, if you deny the existence of hell, you are also denying the gospel and the Lord Jesus Christ. And a denial of hell is also a heresy. Okay? So, meron po bang apoy sa impyerno? Ay, pero bago yan, sino yung mga nagde-deny? Old Testament pa lang, may mga nagde-deny na, mga Sadducees, Gnostics, Seleucians, mga materialists, pantheists, mga naniniwala sa hindi naniniwala sa immortality of the soul, mga ganyan, no? Pati ibang mga church fathers nagkamali diyan, may kamali diyan si Saint Jerome, may kamali din diyan si Saint Gregory of Nyssa. Pero hindi naman sila na-excommunicate as heretic, no? Okay. So diyan tinatawag yan na pangalawang kamatayan, pero hindi ka mamamatay literally. Kasi nga nakat ka sa grasya ng Diyos sa buhay na walang hanggan, no? So ito ba ay logical? Of course. Kung merong eternal reward, may eternal punishment. May eternal justice, may eternal condemnation. Okay? Because God requires justice. No? Kaya nga, sabi natin, bakit ginawa pa ng Diyos ang impyerno? Hindi po. Ganon yung ibig sabihin ng Diyos na para gusto niyang may maparusahan. Kundi dahil binigyan tayo ng free will ng Diyos. Tayo yung gumawa, parang ganun, di ba? Ng consequences natin. No? Tayo ang pumili ng impyerno. Sabi ng ibang mga theologians, meron daw parang extended probation, extended judgment, pero that is just a theological opinion and sometimes heretical. No? Sabi nga ng iba, may chance pa daw yung mga nasa hell. May effect ba yung mga prayers natin sa mga nasa hell? Sabi ng iba, meron daw. Sometimes nabibigyan daw sila ng parang terminal time, para something like may time daw na parang nagpapahinga sila, ganun. Pero that is not a defined teaching of the church, although not condemned by the church. Sabi naman ng iba, meron daw special occasion na binibigay sa kanila ang Diyos para magpahinga, pero it's still nonsense. No? Kasi walang kapahingahan kung ang meron naman sa langit, eternal na kapahingahan. It's always the opposite dapat, no, para maging rational and logical siya. Huh? Galit sila sa Diyos. They curse God. They hate God even more kahit nagdurusa sila. Saan ang hell? Sabi ng iba, ang mga kaluluwa daw naggagala ay nakakapunta sila sa kahit na anong part in the realm of the dead, pero dala-dala nila yung kanilang kaparusahan. Pero sabi naman ng iba, hindi. Ang hell ay isang limited place to prolong their agony and to prolong their suffering. Dinebate din nila saan daw ang impyerno. Sabi ng ibang mga theologians, impyerno, yung apoy sa impyerno is a material fire. It's a spiritual fire and also a material fire that caters to the senses. No? Sabi naman ng iba, nasa moon. May nagsabi, nasa araw daw. Sabi naman ng ibang theologians, even Saint Augustine, pero sabi niya, wag na nating pag-usapan pa ang hell, sabi niya. Possible daw nandito sa earth.
or under the earth. Pero saan? Sabi ng ibang mga theologians, possible daw na ito ay a literal place, no, physical place. Sabi naman ng iba, baka nasa core of the earth, no? Pero anyway, walang pronouncement dito ang simbahan. We are free to give our opinions. Kung nasaan ba yung impyerno. Sabi ng isa, nasa bahay ang impyerno kasi bunganga ng bunganga yung misis ko. Yan. Okay? So, malawak na usapin ang impyerno. No? And sabi, eternal ang punishment dyan. No? Hindi nagbabago, pero meron mga degrees ng kaparusahan. Di ba? Meron ngayong sikat na comedy by Dante Alighieri, di ba? The Infierno, ba? Or Inferno, di ba? Ayan. Divine Comedy. Yan. Pero syempre hindi naman natin nakita. No, but the reality of hell is a dogma of the faith, no? Hindi mo pwedeng i-deny ang pagkakaroon ng impyerno because you will just end up being heretical. Okay? Kaya hindi pwedeng i-deny. Sabi naman ng iba, yung mga prayers natin sa mga kakilala natin, kapag nandun na tayo sa impyerno, ay nandun na sila sa impyerno, sorry. For example, wag naman, napupunta daw, nadadivert yun as benefit sa mga nasa purgatorio. Pero, speaking of temporal punishment, di ko pala nasabi kanina, dun sa purgatorio yung indulgence, ganito lang kasimple yung indulgence. For example, nagkasala ka, pero yung consequences ng kasalanan mo, kailangan mo pa ring pagbayaran. Gaya ni David, nung nangaliwa siya, nung siya ay nagkasala ng adultery, bagamat napatawad na yung kanyang kasalanan, namatay pa rin yung kanyang anak. Yun po yung concept natin ng temporal punishment. Yung indulgence, yung nag-aalis naman po nung temporal punishment na yun. Okay? Or para mapadali yon kapag nasa purgatorio ka na. Okay. So pag nasa hell ka na, either ikaw ay masasaktan or hindi mo na nakikita talaga ang Diyos. Wala kang beatific vision. Completely cut ka sa grasya ng Diyos. Therefore, hindi ka na magsisisi. And we call that the impenitence of the damned. No? The impenitence of the damned, either the devil or the damned souls, is inspired by their evil will and their hatred of God. No? Common yan kay St. Thomas Aquinas. No? So, ayaw nila gumawa ng mabuti. Kasi the more na nagdurusa sila, the more naman sila na nagkakaroon ng mas malaking hatred sa ating Panginoon. No? Talagang naging nature na nila yung hatred. Blasphemies, parang na-intoxicate na sila. Wala nang pag-asa. Even the slightest remorse and parang repentance and the will to do good, wala na. Pero may nagsasabi na, kaya pa rin nilang gumawa physically ng good. O kaya nga daw yung mangkukulam gumagawa ng mabuti minsan or yung albularyo di ba? Pero the very nature of their actions have no sense of moral goodness. Wala na. Okay? Then pag nasa hell ka na, sabi ng iba, sabi ng mga saints at mga mystics natin, either meron yung part na napakalamig, meron yung part na sobra namang ganito, init, meron yung part na tinatadtad ka, hinihiwa ka, kung ano-ano mga paglalarawan, no? Although we cannot for sure alam pa sa ngayon, unless may gustong mag-check po sa inyo dito, sa mga nanonood, tapos balik kayo agad dito, i-check nyo lang, no? Pero sabi ni Saint Lucia ata, or sinong saint yung mystic na yon, nakalimutan ko yung name, pagkakita mo pa lang daw ng itsura ng impyerno, kung wala ang grasya ng Diyos na susuporta sa'yo, ay nako, mamamatay ka daw agad doon. Hindi mo kakayanin. Uod na hindi namamatay, di ba? So paglalarawan pa lang ng Bible, where there is gnashing and gritting of teeth. Dabi, no? Talagang kakagatin mo yung ipin mo. Sumisigaw ka doon. Sobrang sakit siguro nung mapunta sa impyerno.
try mo minsan magluto ng pagkain, yung bagong lutong kanin, tapos idampi mo doon yung palad mo. 'Di ba? Na-try nyo nang mapaso. Ang sakit, no? How much more kapag nasa hell ka? Siguro magiging luminous ka, translucent ka doon, no? Para kang kapag ayaw mo yung nagpapanday, yan. 'Di ba? And deep down, Gehenna, yun daw yung tahanan ng demonyo at nakikita daw lahat ni Satan, sabi nung saint natin. Nakikita niya lahat ng mga napaparusahan. Yun yung Tartaro. Doon magmumula yung nakatali, yung yung dragon. Napapakawalan, pero muli ding ipapasok doon. No? So, kapag nasa hell ka, parang meron kang happiness in sin. Addict ka na sa kasalanan doon eh. And happiness in hatred of God. Yan. And makaka-experience ka ng dalawang sakit doon. Ano yon? We have the Pena Damni. Yan. The Pena Damni is the pain of loss. Kapag ibig sabihin ng pain of loss, mararamdaman mo na doon yung eternal na pagkahiwalay sa Diyos. Wala na akong pag-asa. Kaya hate mo na ang Diyos eh. Yun yung pain of loss. Wala ka ng hope. Wala nang ni kahit anong saya na magmumula sa Diyos. Wala nang kahit ni anong ilaw. Kaya sabi nila napakalayo eh. Since ang Diyos daw ba omnipresent, nasa impyerno din ba siya? Sabi ng ilang theologians, may presence siya sa hell, pero hindi yung immediate presence, kundi in a distance. No? Pangalawa naman na pain of hell is the Pena Sensus. Yan ang makakaramdam ng sakit ng apoy kasi magsasama ang iyong katawan at kaluluwa, pero kahit yung mga kaluluwa doon ngayon, nakakaramdam na sila ng sakit ng kanilang sense. Pero mas makakaramdam pa sila pag nandoon na yung kanilang katawan, nakiisa na sa kanilang kaluluwa at parehong tutupukin sa walang hanggang apoy. Napapasok daw yung sulfur sa mga bahagi ng katawan nila, pero hindi kayo namamatay. Pero gaya din ng mga blessed sa heaven, mayroon tinatawag na accidental pains of the damned. Ano yung accidental pains of the damned? Meron yung mga specialized punishment na mararamdaman nila, either mas mabigat or either mas magaan. Yan. Or specialized na parusa due to lust, due to greed, mga ganon, no? Oh. Ano yung mga characteristics ng pains of hell? It differs in degree according to demerit, no? Iba-iba, no? Iba't ibang degree, no? May mas malala, no? May hindi, may sobrang lala. And then immutable, ibig sabihin there are no temporary intermission, walang intermission doon. Kapag nasa hell ka, forever yan, huwag ka nang magbilang kasi eternity yan. Kapag sinabi nating eternity, walang sense of day and night, walang sense of hour, walang time. Kasi kabaliktaran ng eternity ay time. Hindi katulad dito sa langit. Hindi tulad dito sa lupa na nag-aaral ka ngayon, ang hirap ng thesis mo, ay, don't worry, balang araw, malalagpasan ko din to, matatapos, gagraduate din ako. Hindi ka gagraduate doon. Hindi din yung tulad ng may sakit ka. Kapag nag-take ako ng medicine, nag-painkiller ako, matatapos din tong sakit na to. Or kaya mamamatay din ako. Hindi ganon, matatapos din yung torture na to. Hindi ganon. No? Oh, by the way, yung mga nagpapakamatay, mapupunta sila sa impyerno or hindi? Noon, sinasabi nila na basta nagpakamatay, effective ba pupunta sa impyerno, kaya nire-refuse ng misa eh. Although may mga gumagawa pa rin na yun. But as time goes by, as the understanding of the church, no, goes deeper and deeper, with the help of psychology, nagkaroon ng deeper understanding ang church na baka may nuance, depends sa situation. Kasi kahit isang inch na lang, tumalon ka sa building, pero isang inch na lang, bago mapukpok yung ulo mo sa semento na kapag sisi ka,
or in case emergency, pwede kang mapatawad at mabigyan ng chance na, I mean, ma-purify, no, sa purgatorio. May nagsasabing ganon. Meron din namang sinasabi na dahil sa takot mo, wala ka sa state of sobriety, parang ganon, sobriety or something like wala ka sa katinuan. You're under the influence of drug siguro na hindi mo sinasadya, or sa sobrang takot mo na trauma ka. For example, hinuli ko si Benedict or si Nicolas, si Brother Nicolas, hinuli ko siya, kinidnap ko siya. Nilagay ko siya sa isang kwarto, tinorture ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, mag-ready ka na kasi pagdating ng 12:00, gigilingin ka namin. Sa sobrang takot niya. No, kasi gusto mong magiling. Gigilingin ka namin dito sa meat grinder, ganon. Sa sobrang takot niya, nagpakamatay siya. Yung mga ganon, extreme fear. No, yung mga kino-consider lahat yan ng church o kaya under demonic influence, no? Wala kang control sa sarili mo, nagpakamatay ka, mga ganun. Correct. Ayan. So, ano pa ba yung karagdagan sanang sasabihin ko dito about this one? Meron ako naalala kanina na idadagdag ko sana, pero nakalimutan ko, no? Pero yan na yung end ng ating discussion.